Deliberasyon sa 2026 proposed national budget nagsimula na. Ilang kongresista binuksan ang usapin sa kontrobersyal na 2025 budget. Bawat piso ay may pinaglalaanan at bawat gastusin ay dapat may pakinabang sa tao. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. At kapag may tiwala ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. Resign NBI Director Jaime Santiago nanindigang ang mga paninira ang dahilan kaya nagbitiw sa pwesto. Pagkakaroon umano ng mafia sa ahensya, itinanggi. Well, kahit saang gubat, may ahas. Kahit saan yan. Mga sangkot sa umano'y mga maanumalyang flood control projects dapat pangalanan ayon sa isang senador. If you want to get rid of the corruption, we have to start naming names, cases should be filed, and the law should be implemented. Hindi pagkakaunawaan sa resolusyon ng National Police Commission o NAPOLCOM kaugnay ng ipinatupad na balasahan sa Philippine National Police na resolba na. Walang pinagkaibahan sa mga magkakapatid. May mga hindi pagkakaunawaan, pero at the end of the day, isa tayong pamilya. Wala tayong ibang recourse dito kundi magkakasundo dahil sa ayaw man sa gusto, ay magkakapamilya tayo. Pagkakaroon ng ghost project sa flood control kinumpirma ni DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Senate hearing. Ilang ahensya kwestiyon sa flood control project sa mga lugar na hindi binabaha. Okay, my office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. Mga nagpapanggap na Highway Patrol Group Force multipliers na naniningil ng membership fee, planong sampahan ng kaso ng PNP-HPG. Unang-una po, yun nga po yung tinatawag po natin usurpation of authority, paggamit nga po ng illegal use of insignia, ranks, and other decorations po ng inyong pong Philippine National Police. Partisipasyon ng publiko sa budget deliberations ng Kamara dapat mapalawig pa ayon sa isang mambabatas. Ang kinakailangan ilagay natin sa proseso na meron talaga opportunity to participate meaningfully yung ating mga civil society organization. DSWD, marami pang pagkukunan ng pondo sakaling maubos ang 11 billion pesos na pondo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP. Baka nakakaligtaan or ma-misunderstand. Bukod naman sa AKAP, may AX tayo. Meron tayong emergency cash transfer. So meron tayong ibang mga social protection na pondo na pwede natin gamitin. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sobrang nadismaya sa natuklasang Ghost Flood Control Project sa Bulacan. I'm getting very angry. This is what's happening. DPWH Secretary Manuel Bonoan, wala umanong natanggap na flood control master plan mula sa Duterte administration ayon sa palasyo. Walang natanggap na turnover mula kay DPWH Secretary Mark Villar, si Secretary Bonoan. Bureau of Internal Revenue o BIR kasama na sa bumubusisi sa issue ng flood control projects. Base sa mga naririnig natin, katulad yan, may nasabing may na-mention about the ghost project. Sisiguraduhin din natin kung kamusta ba at ano ba nangyari patungkol sa tax payments dito sa mga projects na ito. 60% ng online gambling operators sa bansa illegal ayon sa PAGCOR. Talagang hirap po na ating mapigil itong online gaming na illegal. Kaya po, ang panawagan ko talaga sa lahat ng mambabatas natin ay tingnan din yung aspeto ng illegal na mga operators sapagkat yan po ang mga namamayani sa pangkasalukuyan. Pamilya Aquino, hindi umano makikipag-ayos sa mga Marcos hanggat walang hustisya ang mga biktima ng diktadura. We've been consistent that there's no reconciliation without justice. No? So for as long as there's no recognition of the atrocities that were committed under the Marcos dictatorship. Vice President Sara Duterte, idinitalya ang dahilan ng kanyang pagbibitiw sa gabinete. Vice Presidente, inalok umano ng ibang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos na mag-resign sa DepEd.
Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Mga kinatawan mula sa DPWH at Commission on Audit na sangkot sa umano'y maanumalyang flood control projects ipatatawag sa susunod na pagdinig ng Senado. Ilang kongresista nanawagan ng magbitiw sa pwesto si Secretary Manuel Bonoan. Matatawag siguro natin sila yung mga district engineers, of course, ng Bulacan, Mindoro, and pati yung COA. Kasi hindi magpo-prosper ang ghost project kung walang cooperation. House Infra Committee tiniyak na hindi ipagtatanggol ang mga mambabatas na isinasangkot sa maanumalyang flood control projects. We don't want Congress to be a platform to defend congressmen who are implicated here. Baliwag LGU, iginiit na hindi umano dumaan sa kanilang tanggapan ang Ghost River Wall Project na nabisto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bulacan Governor Daniel Fernando nilinaw na wala rin siyang nalalaman sa mga flood control projects sa probinsya. Hindi naman nagdaan sa amin talaga yan sa totoo lamang. Hindi talaga sa amin nagdaan. And even the courtesy call nagdaan. Pero yung masasabi kong ghost project, sila nakakaalam nun eh. Hindi ko naman alam talaga yung mga ghost project nila. Sila nakakaalam nun. Yung national government. National Disaster Risk Reduction and Management Council nakaalerto dahil sa bagyong Isang. Nakahanda nga po ang ating DSWD, nakapreposition yung ating mga family food packs, ganun din po yung mga evacuation center dun sa mga regional at saka mga provincial and local offices. Ganun din po yung ating mga response agencies. Malakas na pag-ulan nagdulot ng baha at traffic sa Maynila at ilang probinsya. 3 hanggang 4 na kontraktor ng government projects iniimbestigahan ng Commission on Elections dahil sa pagbibigay ng donasyon sa kandidato. Hindi po mga nakaupo na senador. Ang sabi natin, mga contributors, donors na mga kumandidato sa national position. Dating hepe ng Highway Patrol Group Task Force Limbas, inakusahang tumanggap ng suhol sa inarestong individual. Reklamo isinampa ng 5 tauhan sa National Police Commission. Kami po ay pumarito sa Napolcom upang humingi at ihabla ang isang police colonel na naging CO namin sa Special Operation Division ng Highway Patrol sa Camp Crame. Kami po ay hinabla ng aming CO sa ombudsman dahil lang sa isang pagtrabaho namin ng tama para po sa isang tunay na serbisyo. At Love Bus nagsimula ng maghatid ng libreng sakay sa Davao City at Cebu. Yun nga, alam nyo naman na napakahirap ng pagkukommute araw-araw, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa lahat ng major cities sa bansa. Kaya sabi ni Pangulo, dapat buhayin natin yung Love Bus, pero una gagawin nating libre,